treasure hunting weekend mga katiyats. Narito kami ngayon sa lugar ng isa sa ating mga subscribers at katiyats na rin. At atin siya tulungan na ma-confirm kung meron nga pang mga nakabaon sa kanyang site. Okay, meron na silang naumpisahan dito na paghukay. Kaya ito ang wise move na bago ipagpatuloy ang paghukay ng malalim at matagal ay tumawag muna ng mga makakatulong sa pag-analyze dyan. Hindi lang isa, pwedeng gawin yung tatlo para kung magkatugma ang mga analysis ng tatlong analyzer, mga decoder, ay pwedeng meron nga nakabaon ng lugar na ito. Sa kaso namin, dalawa kami ngayon ni Pendulum. Pareho kaming may kanya-kanyang grupo pero nag-collaborate kami ni Pendulum Man kasama ang Invisible. So tatlo kami lahat mag-analyze ng inyong mga lugar. So baling 3-in-1 na itong grupo namin. Hindi lang ako ang nag-analyze dyan, pero tatlo kami. Kaya sulit ang mga dalaw namin sa bawat mga lugar. Kasi hindi lang analysis ko, hindi lang yung aking paraan, paraan na rin ng mga kasama namin. At siyempre, amin yan gawa ng isang resulta lamang, tinatawag na brainstorming, kung ano ba talaga ang maganda, pagpatuloy ba o hindi, gusto bang gumasto kayo sa wala o titigil na. Yan ang pinakamasakit, yung titigil, kasi ang pangarap ay parang matigil na rin, pero hindi yan ganun. Ang reality sa treasure hunting ay hukay ng hukay lamang. Katulad ng sabi ng isa sa ating mga kaibigan na matagumpay na ngayon, noon ay hukay ng hukay siya, kaya hukay do ang tawag sa kanya. Pinagtatawanan siya, katulad natin, pinagtatawanan tayo, sinasabi na bato na naman daw. Bawat hukay daw ay bato. Siyempre naman, di ba ang lupa, ang daming bato niyan. Kaya bato talaga ang unang ma-encounter mo, pangalawa sa lupa. Alangan naman na ma-encounter mo ay mga planeta, mga asteroids. Wala tayo sa kalawakan, di ba? Common sense. Yung mga ganyan na nagbabas sa atin, nasasabihin na bato lang yan, bato na naman, nagsayang lang kayo ng oras, wala kayong makuha, may nakuha ba kayo? Ganyan na mga tanong yan ng mga abnormal. Kasi alam nila na mayroong treasure, pero wala silang ways and means na maghanap sa bundok, kasi wala silang bundok. Isa pa, hindi sila marunong maghanap. Kaya ganyan ang nangyayari yung mga basher na yan. At kapag nakakita sila na nakakuha ang kanilang kakilala or may umasinso sa lugar nila dahil nakakuha ng Yamashita treasures, hindi pa rin sila maniniwala. Utak talangka nga yan, ang ganyang klaseng mga utak. Kaya kung walang masabi, di ba? Huwag na lang manood ng mga ganitong video kung wala kayong ambisyon sa buhay. Ganyan, kasi merong nagsasabi na bato na naman daw ang hinukay natin, mga katiyets. Ano bang makikita mo dyan sa lupa? Bato naman talaga. At yung mga ginto na yan, minsan nakadikit yan sa mga bato. Nakalagay sa mga bato, tinabunan ng bato. At ang marka ay nakalagay sa mga bato. Kaya ang mga bato, sa walang kaalam-alam na nagbabas sa atin, importante ang bato sa treasure hunting din, kasi natin nakikita ang mga signs, mga symbols, mga marka, at iba pang mga meaning ng bato related to treasures. Kasi yan palagi ang kasama ng site. Ang bato talaga ang susi kung paano hanapin ang treasure. Kaya bato palagi ang ating nakikita. Alangan naman na ginto kagad. Ibinaon nga ng Hapon, ibinaon niya ng napaka-secured. Merong typical design ng mga tunnel para hindi talaga makuha ng mga Amerikano at ng iba pang mga treasure hunters. Alam kasi ng Hapon na ang Amerikano ay magaling talaga yan mag-retrieve. Kasi yan ay mga wais na mga tao. Kaya ginandahan talaga ng Hapon ang
makapagbaon ng kanilang kayamanan. Hoping na sa pagbalik nila ay makikita pa rin nila ang mga marker na gawa sa bato at hindi gawa sa tinapay. Kaya uli, sa yung mga nagsasabi na bato na naman, ganyan ka-importante ang bato sa treasure hunting. Kung walang bato, wala kang makikitang marker, hindi mo masundan kung nasaan nakalagay ang item. So klarong-klaro, umiwanag na ang masikip na utak. Okay? So nasa planet Earth tayo, ang lupa ay may kasamang bato palagi. Okay, ngayon lang ako nagsalita ng ganyan kasi na palagi nilang merong na bato na naman. Talagang bato ang may encounter sa paghukay. Okay, so ito na. Ang pakay namin dito ay dahil na-umpisa na ito, ay confirm natin kung meron pang natitirang aura, merong detection sa lugar na ito, at kapag meron, ipagpatuloy ito ni Katiets. At kahit na gagastos kayo ng pag tawag ng mga analyzer sa lugar nyo, ay pwede lang yan. Humingi lang kayo ng konting tawad sa mga charges kasi makakatulong talaga yung mga analyzer. Pero huwag kayo magdepende sa isa lang. Para fair, kumuha kayo ng tatlong decoder, analyzer, ipa-analyze ng lugar, at kung saan medyo magkatugma ang mga analysis ng mga ito, ay pwede nang ipagpatuloy nyo or pwede kayong maniwala sa kanilang mga analysis. Diba? Kaya nga, marami tayong ginagamit na gagamitan sa pagdetect kasi hindi tayo nagre-rely sa isang gamit lamang. Kasi yung isang gamit, baka nagkamali yun. Kaya gumagamit din tayo ng iba. Maliban sa analysis, gumagamit din tayo ng mga kagamitan na electronics. Okay, so ayan, bato. Alangan namang walang bato. So diyan natin makikita sa bato ang mga signs, kung yan ay natural na bato, ginawa na bato, may marka na bato, pointer na bato, fulcrum na bato, central marker na bato, reference na bato, at mga tinatawag na monuments na bato, or itong mga lapida types. Kaya ba't ibang uri ang purpose ng bato sa treasure hunting? Ang kailangan lang dyan ay masusing pagmamasid at pagkilatis sa mga bato, kung yan ay natural na dyan or nilagay lang dyan or pinosisyon siya in the way na merong sign ang lugar na merong ibinaon. Example ng paano pinosisyon ang mga bato. Katulad ng mga bato na pinayuko, pinatingin sa baba, mga bato na kinurti na matulis, mga bato na sinadyang kinurting pabilog, pa-square, pa-triangle, mga batong pinosisyon in triangle position, in circular position, in straight position, in square positions. Yun ang mga bato na binago na at sabihin na natin na man-made arrangement or ginawa talaga na pag-arrange sa mga bato na hindi gawa ng nature. Kaya mahirap tingnan or i-analyze kung ang bato ay nature o hindi ang posisyon, o nature o hindi ang hugis ng bato, or man-made o hindi ang bato. Kaya ito ang palaging nagkakamali tayo sa ating mga analysis dahil sa mga factors na ito, na mayroong natural rocks at mayroong natural shape rock at mayroong man-made shape rocks at mayroong signs na man-made at mayroong signs na nature-made. Okay, so masakit man sa damdamin, ay advice namin sa ating Katiets na stop na ang pag-ukay dito dahil wala tayong nasagap na detection at aura. At hanggang sa muli mga Katiets, we'll see you on our next treasure hunting weekend. Maraming salamat.